Magandang umaga mga kakwento. Ito ang KNBK Kwento ng Buhay Ko. Ang oras ay 4:22 umaga na dito sa Pilipinas. Shout out sa lahat ng mga kakwento natin sa iba't ibang panig ng mundo. Kapag sinabi kong maganda, maganda. Sa tagal ko ba namang nagbabasa ng mga kwento at itong kwentong ito ni Jonah ay may kakaibang flavor. Ako ay napaluha hindi dahil sa lungkot kundi sa kakaibang damdamin that made me guilty of something. Pakinggan nyo ang kanyang kwento dito sa KNVK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng iyong tagapakinig. Ako po si Jonah. Nais ko din po sanang ibahagi itong kwento ng buhay ko. Sana sa pagbahagi kong ito ay may ma-inspire sa mga makakarinig. Sa mga oras na ito habang sinusulat ko ang kwento kong ito, hindi ko maiwasang mapangiti habang inaalala ko ang nakaraan. Mga masasayang nakaraan na hanggang sa kasalukuyan ay masasabi kong masaya pa rin. At kinikilig pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Gusto ko rin pong humingi ng paumanhin dahil hindi pa ako magaling sumulat ng kwento. Pero nagpapasalamat na po ako kung sakaling mapili ding mabasa ninyo ang kwento ng buhay ko. Kung sakali man na makita ko ang ex ko, gusto kong magpasalamat sa kanya na hindi kami ang nagkatuluyan. Wala kaming formal breakup noon ng ex kong si Greg. Basta nabalitaan ko na lang na nag-asawa na pala siya kahit kami pa noon. Mabuti na lang at kahit umabot din ng halos 3 taon ang aming relasyon, hindi ko ipinagkaloob sa kanya ang gusto niya na maangkin ako. Kaya siguro kahit mahal ko siya noon, hindi masyadong masakit sa akin ang ginawa niya. Grateful pa rin ako kasi kahit papaano, nagkaroon din naman kami ng mga happy memories. Mas nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko noon at sinikap na makatapos dahil wala na akong mga magulang na magtataguyod sa akin o sa pag-aaral ko. Kaya lang biglang nagbago ang lahat nang makilala ko ang lalaking talaga namang nagpatibok sa puso ko. Kinabaliwan ko dahil sobra ang paghanga at pagmamahal na naramdaman ko sa kanya, pero wala namang damdamin ang lalaking yon para sa akin. Nag-aral po ako sa ISAP or International School of Asia and the Pacific na nasa bayan ng Peña Blanca sa Cagayan. Isa ako sa mga scholars ni Dr. Ronald Guzman. Marami kami scholars doon at ang tawag sa amin ay grantees. Libre kasi ang pag-aaral namin. Libre ang food and lodging at may allowance din. Kung may magkasakit man sa amin ay libre din ang aming pagpapagamot sa ospital na pagmamay-ari ni Doc. Isa sa rules sa amin ay bawal kaming makipagrelasyon sa kapwa naming scholars dahil pwedeng maging dahilan yon para makick out kami sa scholarship namin. Gayunpaman may ibang mga co-grantees ko na magkarelasyon pero pasikreto nga lang. Kaming mga girls ay nakatira sa dorm malapit sa school. Ang mga boys naman sa loob ng campus nakatira. Isa si Max sa co-grantee ko na lubos ko lang nakilala nung magkasama kaming na-assign sa Canteen 2. 3 kantin kasi sa school at distributed kami mga scholars sa 3 kantin para tumulong sa pagtitinda
maging sa paglilinis nito after ng klase. BS Criminology ang kurso ni Max at ako naman ay BS IT. Isang araw, habang busy ako nagtitinda sa kantin ay dumating din si Max. Nginitian niya ako, kaya nginitian ko rin. May itsura si Max kakwento. Matangkad, medyo singkit ang mga mata, lalo na kapag nakangiti. Habang nagkukwentuhan sila ni Ate Carol, ay bigla niyang sinabi na, "Oy Jonah, bakit pinagkakalat mo raw na boyfriend mo ako? Kau ha, may gusto ka pala sa akin." Nagulat ako kaya sinagot ko siya ng ganito. Tigilan mo nga ako, Max. Ni isang balahibo ko nga walang tumatayo para masabing may gusto ako sa'yo. Ambisyoso ka naman. Lalo lang siyang tumawa sa sinabi ko. "Ma'am mo, inaapi ako ni Max." Lingon ko kay Ma'am Grace na noon ay nakangiti lang sa amin. Naging madalas ang pang-aasar sa akin ni Max tuwing nasa kantin ako kakwento. In fairness, may itsura naman talaga siya. Matangkad at medyo may pagkasingkit ang mga mata. Kaya lang naman naiinis ako sa kanya kasi mas lalo pa niya akong aasarin kapag alam niyang pikon na ako. Isang araw inutusan ako ni Ma'am Grace, ang canteen manager namin, na puntahan raw si Max sa boarding nila dahil may ipapagawa siya sa amin. Pinuntahan ko naman siya sa boarding nila. Pagdating ko doon ay nakita ko siyang nagbabarbell. Napahinto ako saglit at pinagmasdan siyang nagwo-workout. Nakahiga siya sa isang malapad na bench habang hawak niya ang barbell na sobrang bigat. Naka-shorts lang siya noon at wala siyang damit pang itaas. Kaya naman kitang-kita ko ang kakisigan ng kanyang katawan. Hindi ko maiwasang mapahanga noon. Ang kisig pala niya. Di ko yan napapansin sa kanya dahil mas nangingibabaw ang inis ko sa kanya tuwing inaasar niya ako. Nagulat siya nang nakita niya ako kaya tumigil siya sa ginagawa niya. "Oh, anong ginagawa mo rito?" Sabi ko na nga ba may gusto ko talaga sa akin eh. Nakangiting sabi niya, "Hindi no, excuse me. Ni isa sa parte ng katawan ko walang magsabing may gusto ako sa'yo. Tigilan mo nga yung pang-aasar mo sa akin, Max. Hindi ka kaakit-akit, da." Pang-iinis ko rin sa kanya. "Pumunta ako dito kasi pinapapunta ka sa kantin ni Ma'am. Bilisan mo raw." Tatalikod sana ako nang bigla niya akong tinawag. "Best friend, malinis ba kamay mo? Paliguan mo naman ako." Banat na naman niya. "Che, ilublob pa kita sa drum eh." Inis kong sabi tsaka ako tumalikod na. Narinig ko pa siyang tumawa. Grabe, hindi ko alam kung nahalata niya pero feeling ko na mula ang pisngi ko. Kakaiba ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Pakiramdam ko, nagkaka-crush na ako sa kanya. Madalas ay kaming dalawa ang inuutusan ni Ma'am Grace na mag-asikaso sa mga bisita na pumupunta sa school, lalo na ang mga bagong professors na nagtuturo ng Japanese o kaya mga nagbibigay ng mga lectures sa mga nag-i-interview sa nursing students. Tumutuloy sila sa hostel ng campus at kami ni Max ang naatasang mag-serve ng pagkain nila kaya mas lalo ko pa siyang nakilala. Napakasipag niyang magtrabaho lalo na sa mga areas of responsibilities niya sa school. Madalas pa rin niya akong asarin pag magkasama kami, pero nasanay na lang din ako. Hindi ko namamalayan kakwento na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Isang araw ay nag-text ako sa kanya. Umamin ako sa kanya na crush ko siya. Hindi ako mapakali noon at matagal bago siya nag-reply at ito ang reply niya. "Itulog mo na yan, baka antok ka na. Lilipas din yan." Kinabukasan ay nagkita kami sa school pero parang walang nangyari. Ganon pa rin ang pakikitungo niya sa akin at madalas pa rin akong asarin pero nahihiya ako sa kanya dahil sa pag-amin ko nga ng nararamdaman ko para sa kanya. Naging madalas na ang pagpunta ko sa school para makita lang siya.
Naging conscious na rin ako na masipag akong mag-aral kahit hindi naman talaga. Habang tumatagal kakwento ay lalong naging matindi ang paghanga ko kay Max. Ewan ko ba, may mga naniligaw naman sa akin pero si Max pa rin ang laman ng isip at puso ko. Kakaiba ang karisma niya na hindi ko mapigilang ma-inlove pa lalo sa kanya. At mabuti na lang dahil that time ay wala pa siyang girlfriend. Kaya inisip kong may chance ako. Isang gabi, araw ng Sabado noon, excited akong pumunta ng school para mag-dinner. Tuwing Sabado at Linggo kasi ay may mga naka-assign na scholar ang magluluto dahil naka-day off tuwing weekend si Nanay Zen na cook namin. Pagdating ko sa school ay masayang nagkakantahan ang ibang grante sa tabi ng pathway. Yung iba naman nagkakwentuhan pero yung ibang mga boys nasa kitchen. Isa doon si Max at nagtatawanan sila. Agad ko siyang napansin dahil matangkad siya at ang ganda pa ng ngiti habang nakikipagkwentuhan sa mga kasama niya. Kinakantsawan siya na kesyo bakit din na lang daw niya ako ligawan bagay naman daw kami. Hindi ako tumuloy sa kitchen dahil gusto kong marinig ang isasagot niya. Tumawa muna siya bago sumagot ng ganito. Alam niyo, mas gusto ko na lang kumain ng isang kalderong kanin kaysa mahalin si Jonah. Nasaktan ako sa narinig kong sinabi niya. Ewan ko ba, hindi ko naman masabing ang ganda ko pero alam kong hindi naman ako pangit. Maganda rin naman ang pangangatawan ko kaya confident ako na magugustuhan rin niya ako pero ang sakit pala pag narinig mong mismo sa taong gustong gusto mo na wala siyang gusto sa'yo. Kaya nang makita niya akong pumasok sa kusina ay nagulat siya at agad dumipensa na nagbibiroan lang daw sila. Hinila ko siya sa labas at nag-usap kami. Kinompronta ko siya. Alam mo mister, walang babaeng magkakamalang magmamahal sa'yo. Tanga na lang ang babaeng magmamahal sa'yo dahil wala kang puso. Galit kong sabi sa kanya. Kahit sa loob-loob ko ay pinagsisihan ko ang mga sinabi ko dahil ang totoo, mahal na mahal ko siya. Nagbibiroan lang kami. Hindi ko alam na nakikinig ka pala. Wala yun, biro lang. Sabi pa niya. Manghiyak-ngiyak akong umalis ng school sa sobrang sama ng loob ko. Masyado na akong nagpapakatanga sa pagmamahal ko sa kanya. Palagi ko nga siyang sinisiraan sa diary ko na hindi ko dapat siyang mahalin dahil manhid siya pero kahit anong gawin ko ay hindi siya maalis-alis sa isip ko. Ibang strategy naman ang ginawa ko. Suggestion naman ng co-scholar kong si Ading Beth na dapat lagi akong magtampay sa boarding house nila para makakita ko ng negative na character niya para ma-turn off ako at matanggal na ang pagmamahal ko sa kanya. Si Ading Beth ay co-grante ko na madalas kong pagsabihan ng tungkol sa pagkagusto ko kay Max. Magtambay ka lagi doon, te. Malay mo, malalaman mong bakla pala si Kuya Max. Sabi niya sabay tawanan kaming dalawa. Ginawa ko nga ang sinabi niya pero nagkamali na naman ako dahil lalo lang lumalim ang pag-ibig ko para sa kanya. Lagi ko siyang nakikita nga magbabarbel, nagpo-push up, nagbabasa ng Bible o libro niya. May isang araw na nagtambay ako sa kubo sa harap ng boarding house nila, dala ang mga librong props ko lang para kunwari studios ako. Noong time na yon, kakwento ay busy siyang magsalansa ng mga karton na ibibenta niya sa junk shop. Alam mo, Jonah, dito ko na lang kayo tumira. Lagi ka na lang nakatambay dito. Kunwari nag-aaral ka pero wala naman dyan sa libro ang isip mo. Hindi naman ikaw ang pinunta ko dito, no? As if naman may gusto pa ako sa'yo. Pagsisinungaling ko. Alam mo, Jonah, pag ako nakatuluyan mo, hindi ka magsisisi. Kaya lang, hindi kasi kita type eh. Pangasar pa niya lalo sa akin. Excuse me, hindi na ikaw ang crush ko, no? Si Edgardo na ang crush ko ngayon. Pagsisinungaling ko pa rin para lang matakpan ang pride ko. Tinawanan lang niya ako sa sinabi ko. Ang pogi niya lalo kapag tumatawa siya.
Ay nako Jonah, huwag mo nang pangarapin si Edgardo. Hindi ka magugustuhan nun. Ako nga hindi kita type eh. Siya pa kaya? Ay, ewan ko sa'yo. Makaalis na nga lang dito para di na masira ang araw ko. Sabi ko pero ang mabilis niyang sagot ay, bakit? Hindi ba ako sapat para magpaganda ng araw mo? Hindi, panira ka lang ng araw. Palibhasa wala kang puso. Magkikipagkita na nga lang ako kay Edgardo. Baka sakali magka-developan kami at matuloy na ang love life ko. Sabi ko sabay ligpit ng mga books kung hindi ko naman talaga binasa. Si Edgardo kakwento ay classmate at barkada ni Max. Pagkatapos ng lunch ay nagtungo ako sa library para manghiram ng books nang makasalubong ko sila Edgardo. Ang ganda pa ng ngiti ni Ed sa akin at litaw na litaw ang dimples niya. Hi Jonah, bati niya. Sasagot pa lang sana ako nang sumabad si Max. Oh Jonah, nandito ka na naman. Sinusundan mo na naman ako. Mamaya na lang tayo magkita pagkatapos ng klase namin. Namiss mo agad ako ah. Pang-iinis na naman niya sa akin. Inirapan ko siya pero tinawanan lang kami ni Ed. Mula nung magkakrush ako sa kanya kakwento ay nakilala ko na rin ang mga barkada niya na sina Edgardo, Kenny at Aggie. Lahat sila may itsura din. Pero mas nangingibabaw pa rin ang pagkagusto kay Max. Pretty boy ang bansag sa kanya ng mga classmates niya. Nalaman ko din na may isang teacher din na nagkakagusto sa kanya. May dalawa ding taga-ibang department ang nagkakakrush kay Max pero parang wala lang sa kanya. Isang araw, naisipan kong tawagan ng best friend kong si Malu. Ikinuwento ko ang tungkol kay Max at humingi pa nga ako ng suggestion kung ano ang pwede kong gawin para ma-fall siya sa akin. Si Malu ay dating scholar din, nakasabay kong pumasok sa school noon pero huminto siya sa pag-aaral dahil madalas ay nagkakasakit siya kaya naisipan niyang umuwi na lang muna sa kanila sa Vizcaya para magpagamot. Sabi ni Malu, magpagabi daw lagi ako sa school tapos magpapahatid ako kay Max para daw unti-unti ay ma-inlove din sa akin. Sinunod ko ang payo ni Malu. Isang gabi, sinadya kong magpagabi sa school. Naglinis muna ako sa mga classrooms na na-assign sa akin pati sa kantin bago ako tumuloy sa boarding house nila. Ang plano ko na kunwari, magpapatulong ako kay Jeric tungkol sa homework namin. Magka-boardmate kasi sila ni Jeric na scholar din at kaklase ko si Jeric sa IT. Umuwi na lahat ng girls sa dorm pagkatapos ng dinner at ako na lang ang naiwan. Dumiretso ako sa boarding house nila. Kumatok ako at siya ang nagbukas ng pinto. Nandiyan si Jeric. May tatanong lang ako tungkol sa homework namin. Sabi ko kasabay ng pagdarasal na sana wala si Jeric. Pumasok ka na. Kunwari ka bang si Jeric ang hinahanap mo, ako lang naman talaga ang sadya mo. Diretso niyang sabi tsaka bumalik sa bed niya at kinuha ang librong kanina pa ata binabasa. 3 bed lang ang nasa loob ng kwarto nila. Isang double deck at isang solo na malawak na bed. Si Kuya Ronald ni Edok ang sa single bed. At sa double deck, si Jeric sa taas at sa ibaba, si Max. Umupo ako sa isang upuan at tahimik siyang pinagmamasdan. Ay, nakaka-inlove talaga ang lalaki ito. Nakakainis. Bakit kasi ayaw niya sa akin eh, hindi naman ako pangit. Sabi ng isip ko. Max, di mo man lang ba ako kakausapin? Wala ka bang napapansin sa itsura ko ngayon? Nagpaganda pa naman ako tapos dededmahin mo lang pala ako. Lakas loob kong sinabi. Tumingin siya sa akin tsaka sinarado ang librong hawak niya. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Nataranta ako kaya napatayo ako at napatras sa dingding. Na-corner niya ako at inilapit niya ang mukha niya sa akin. Noon ay lumakas pa lalo ang kabog ng dibdib ko. Sobrang saya ko sa mga oras na yon. Feeling ko kasi hahalikan niya ako at iniisip ko na sasabihin niya sa akin na mahal niya ako. Inipit pa niya ang buhok ko at ramdam na ramdam ko ang paghinga niya sa tenga ko habang nakapikit ako dahil ayaw kong salubungin ang mga titig niya sa akin. Hinintay kong dumapo ang labi niya sa mga labi ko.
Ngunit bulong niya ang narinig ko. Alam mo, Jonah, maganda ka naman eh. Mabait ka at makajos din. Nasa iyo ang mga gusto ko sa isang babae. Kaya lang, wala talaga akong feelings para sa'yo. Pagkatapos ng bulong niyang iyon sa akin ay bumalik na siya sa bed niya, hawak ulit ang libro niya at saka pinagpatuloy ang binabasa niya na parabang walang nangyari. Parang ako nabuhusan ng tubig sa sinabi niyang iyon, kakwento. Masyado pala akong nag-assume. Wala talaga akong pag-asa na magkagusto siya sa akin. Hindi ko na lang pinahalata na naiiyak na ako sa mga oras na yon at nagawa ko pa talagang mag-request sa kanya na ihatid ako. Max, pwede mo ba akong ihatid sa dorm? Gabi na kasi eh. Umuwi ka na. Dati kaya mo namang umuwi mag-isa. At saka bakit ka kasi nagpagabi? Dapat sumabay ka na lang sa mga co-scholars natin na umuwi. Sige na please, ihatid mo na ako. Paano pag may rapist dyan sa labas? Hindi ko pa makonsensya pag mapahamak ako. Jonah, huwag kang mag-alala. Kahit rapist, hindi ka pag-iinteresan. Sobrang na ako nasaktan noon, kakwento, kaya mabilis na lang ako lumabas ng boarding house nila. Dumiretso ako ng uwi kahit umaambon. Parang sumabay noon ang puso ko sa pagluha ng langit. At nung malapit na ako sa back gate ay may nagpayong sa akin. Paglingon ko, si Max. Sinundan pala ako. Para sa halip na kiligin ay ganito pa ang sinabi ko. Akala ko ba hindi mo ako ihahatid? Ba't nandito ka? Bumalik ka na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sabi ko habang umiiyak pa rin. Huwag ka na ulit magpapagabi dito sa school para hindi ka magabihan sa pag-uwi. Ano bang gagawin ko para bukas paggising ko wala na akong nararamdaman para sa'yo? Kinain ko na lahat ng sinabi ko sa'yo noon. Mas gusto ko na lang na magkasakit kahit isang linggo, at least alam kong gagaling ako kaysa ganito ang nararamdaman ko. Naiintindihan naman kita. Maganda ka, Jonah, at saka may mga nanliligaw naman sa'yo, di ba? Ibaling mo na lang sa ibang nararamdaman mo sa akin. Wala pa talaga sa isip ko ang pakikipagrelasyon dahil nakafocus ako ngayon sa pag-aaral ko. Pasensya ka na lang kung nasaktan kita sa mga sinabi ko sa'yo. Gustong-gusto lang kasi kitang asarin dahil ang bilis mong mapikon. Mag-focus ka lang muna sa pag-aaral mo at malay mo balang araw matatagpuan mo rin ang lalaking kayang suklian ang nararamdaman mo. Yun ang payo niya, kaya lang ako pa rin si Emotera at ang sabi ko, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Tatanawin kong utang na loob sa'yo kapag natupad ang kahilingan ko. Oh, ipag-pray mo naman ako na isang araw paggising ko sa umaga, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Para hindi na ako nagkakaganito. Huminto kami sa paghakbang. Humarap siya sa akin at saka inangat ang mukha ko dahilan para magtama ang mga mata namin. Marahan niyang pinunasan ng mga luha sa mukha ko. Tama na yung kakaiyak mo. Pumapangit ka na lalo sa itsura mo. Hayaan mo, bukas wala na yan. Mas maganda siguro kung tigilan mo nakakalapit sa akin. Alam mo namang bawal sa ating mga scholars ang makipagrelasyon sa isa't isa, lalo na sa kapwa scholars. Napagkakamalan na tayong may relasyon. Baka mamaya niyan, isa sa atin na matanggal. Sige na, pumasok ka na sa dorm mo at uuwi na rin ako. Sabi niya tsaka tumalikod na at umuwi. Halos magdamag akong hindi nakatulog sa kakaisip kay Max. Pinatugtog ko pa ang kanta ni Jimmy Bondoc na I Believe habang binubunton ko sa diary ko ang sama ng loob ko. Humiga ako sa bed at pumikit ako. Ini-imagine kong magkasama kami ni Max at sinasabihan niya ako ng I love you. Sobrang saya ko sa imagination ko na parang totoo. Hanggang sa napunta ang imagination ko sa magkasama na kami sa isang bahay at mag-asawa na kami. Gabi-gabi kakwento ay yun ang laman ng isip ko kahit kabaliktar naman ang nangyayari sa aktwal.
Ang lakas kong mag-assume sa imagination ko pero okay lang dahil masaya ako. Kahit sa imagination lang. Hindi naman ako obsessed sa kanya. Sadyang in love lang talaga ako. Kalaunan nalaman ko na nagamit ko pala ang law of assumption sa pag-assume na mahal din niya ako. Sa mga nakikinig ng kwento ko, i-search nyo na lang ang tungkol sa law of assumption at very effective in terms of achieving what you desire in life. Kinabukasan na hindi ko alam kung paano siya haharapin kung magkita kami sa school dahil sa mga pinaggagawa ko ng isang gabi. Sabi kong iiwasan ko na talaga siya ng tuluyan pero isang araw lang ang lumipas, bumalik na naman ako sa kabaliwan ko sa kanya. Araw-araw ko siyang pinupuntahan pag nasa school ako. Busy na siya noon sa pagre-review niya para sa kanilang board exam. After graduation niya kasi ay sumunod ang review nila. Nag-in-house sila sa loob ng school. Lahat sila mga criminologists. Mabuti na lang at sagot pa rin ng school ang review kahit graduate na siya at hindi na siya kasama sa mga scholar. Libre pa rin ang foods and lodging niya although hindi na siya obligahing maglinis sa school. Halos araw-araw ko siyang kinukulit. Kapag makita ko siyang nagbabasa ng libro, tatabihan ko siya at tahimik lang na kunwari nagbabasa rin ako ng libro kahit hindi naman. Tahimik lang siya at inahayaan lang din ako. Sanay na lang siguro siya sa ganong ginagawa ko. Paminsan-minsan ay hinahatiran ko rin siya ng merienda habang nagre-review siya, tapos alis na ako. Madalas din noon ay nasa chapel ako para mag-pray at hinihiling ko kay God na sana si Max na lang ang ibigay niya sa akin na makasama habang buhay dahil alam ko magiging masaya ako sa piling niya. Paglabas ko ng chapel noong araw na yon ay nakapulot ako ng 25 cents. Nakapulot ako ng 25 cents sa gilid ng kalsada. Naisipan kong mag-wish sa swimming pool. Umakyat ako ng 3rd floor at pinagmasdan ko ang swimming pool sa baba. Buong puso akong nag-wish na sana mahalin din ako ni Max. Then, hinagis ko ang 25 cents sa swimming pool. Muntik pang hindi mahulog sa pool dahil sa gilid yon tumama, kaya sobrang saya ko nang nahulog din doon. Pakiramdam ko noon natupad ang wish ko. Kinabukasan, bumalik ako sa chapel para maglinis. Nagulat ako nang makita ko siya doon. Promise ka kwento, hindi ko sinasadya. Hindi ko siya sunundan. Talagang nagkataon, nandun talaga siya. Nakaupo siya noon at nagbabasa. Tumingin siya sa akin at nagtama ang mga mata namin. Nginitan naman niya ako, tsaka binalik ang atensyon niya sa librong binabasa niya. Maya-maya, umalis na. Naging usap-usapan din kami sa school ng mga kapwa namin scholars at iba pang staff doon at sinasabi nilang may relasyon kami kahit wala naman talaga. Naging laman ako ng chismis na kesyo desperada na daw ako dahil ako pang naghahabol kay Max. Hinayaan ko lang sila kasi totoo naman. Ewan ko pero hindi naman talaga ako easy to get na babae. Sa totoo lang, may mga nagtangkang ligawan ako pero hindi ko tinanggap dahil iba ang laman ng puso ko.
Hindi man masuklian ni Max ang pagmamahal ko sa kanya ay nagkaroon naman ng positive impact sa akin dahil naging inspirasyon ko siya sa aking pag-aaral at mas lalo akong naging madasalin at mas lalo akong naging masipag sa trabaho ko sa school. Pagkatapos ng 2 linggong pagpapapansin at pangungulit sa kanya ay nagdesisyon na akong tuluyan ko na siyang iwasan at kalimutan ang anumang nararamdaman ko sa kanya. Una, dinilit ko ang number niya sa phone ko. Hindi ko na siya tinext ulit at 2 linggo din akong hindi nagpakita sa kanya. Kahit miss na miss ko na siya ay sinikap kong huwag munang magpakita sa kanya. Madalas ay pinapakuha ko sa iba kong co-scholars ang pagkain ko para hindi na ako pumunta sa kitchen. Sa madaling araw ko na rin ginagawa ang mga nakatoko sa akin na trabaho sa school para hindi na kami magkita ni Max. Kahit si Nanay Zen ay nagtaka dahil hindi na ako pumupunta doon. Makaraan ng 2 linggo ay sem break na namin. Sumama ako kay Ading Beth sa kanila sa Gonzaga at doon ko ginugol ang panahon ko para tuluyan ng makamove on kay Max. Habang namamasyal kami isang araw ni Ading Beth sa kanila ay may nakita akong lumang chapel. Sabi kasi nila pag mag-wish ka daw sa chapel o simbahan pag unang punta mo ay magkakatotoo raw. Kaya naman nag-pray ako sa harap ng chapel kahit nakasarado ito. Umarap lang ako sa pintuan at nag-pray na sana si Max ang ibibigay ni Lord na mapapangasawa ko. Nakakaloka, di ba? Gusto kong mag-move on pero nagpe-pray naman ako na siya pa rin ang makatuluyan ko. Isang buwan din akong hindi nagparamdam kay Max. Palagay ko nga ay unti-unti na akong nakaka-move on sa kanya. Pagkatapos ng sem break, pumunta ako ng school. Medyo paggabi na rin noon, tinapos ko lang ang maglinis sa area ko tsaka ako dumiretso sa kitchen para kumuha ng pagkain ko. Nakita ko siya sa labas ng boarding house nila kasama ang iba naming co-scholars. Nagtama ang mga mata namin ni Max at ako ang unang umiwas. Hindi ko na rin siyang initian tulad ng dati. Dumiretso ako kay Nanay Zen na abala sa pagluluto ng pagkain namin. Kumusta ka na, Jonah? Ang tagal mong hindi pumunta dito ah. Alam mo, lagi kang tinatanong sa akin ni Max. Ang sabi ko na lang, matagal ka nang hindi pumupunta rito. Namiss ka niya siguro, no? Nakangiting kwento ni Nanay Zen. Nginitan ko lang din siya. Hindi ako nagsalita. Alam mo, Jonah, maswerte ka kapag yang si Max ang makatuluyan mo. Mabait at responsable tsaka gwapo naman siya. Bagay kayo. Pagkatapos kong kumain sa kitchen ay dumiretso ako sa chapel para maglinis tsaka ako tumambay saglit sa park para magpahinga. Ako lang mag-isa doon dahil busy din ang iba kong kasama sa paglilinis ng kani-kanilang areas. Nagulat ako nang may lumapit sa akin at umupo sa tabi ko. Kumusta ka na? Tagal mong hindi nagpakita sa akin ah. Okay lang ako, Max. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maghahabol sa'yo. Unti-unti na nga ako nakaka-move on eh. Tatayo na sana ako nang bigla niyang hinawakan ng isang kamay ko. Hinila ko pero ayaw niyang bitawan at nagulat ako sa sumunod niyang sinabi. Mahal kita, Jonah. Simula kasi nung hindi na kita nakikita at hindi ka na rin nagte-text. Lagi ka ng laman ng isip ko. Hindi ako makapag-concentrate sa pagre-review ko sa kakaisip sa'yo. Noon kakwento ay kinilig na ako. Pero hindi ako nagpahalata. Sa halip ay, nilalagnat ka ba? Sabi ko tsaka nilagay ko kunwari ang kamay ko sa noon niya. Baka masama lang pakiramdam mo kaya ka nagkakaganyan. Magpahinga ka na. Lilipas din yan. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo, Jonah. Kung mapagsamantala ako, di noon pa sanang hinahabol mo ako, pinagsamantalahan ko na yung damdamin mo. Sige na, alis na ako. Pag-isipan mo mabuti yan. Baka bukas wala na yan. Sabi ko, tsaka ako umalis. Sobra akong kinikilig ng mga oras na yan, Kuya Bono, pero
Kailangan ko magpakipot ng konti dahil sobrang tagal ko din siyang kinabaliwan. Kinabukasan, Sabado, day off ni Nanay Zen kaya kaming scholars ang nakatokong magluto para sa dinner namin dahil hanggang tanghali lang si Nanay Zen. Alas 4 pa lang ng hapon ay pumunta na ako sa school para magluto. Sobrang excited ako dahil alam kong makikita ko na naman si Max dahil hanggang Sabado ang review nila. Wala pang mga core scholars namin dahil dinner lang sila pupunta pag nakaluto na. Ang kitchen namin noon ay nasa tabi lang ng boarding house ni na Max. Habang naghahanda ko ng niluluto kong pang dinner namin ay biglang dumating si Max. Halatang kagagaling sa review nila dahil hawak-hawak pang librong ginagamit nila sa review. Lumapit siya sa akin at bigla niya akong hinagkan sa labi. Smack lang naman. Nakangiti siya sa mga mata ko habang sinasambit ang I love you. Hanggang kailan mo ako pahihirapan? Mahal na mahal naman natin ang isa't isa. Hindi ko siya sinagot pero nginitian ko siya. Masayang masaya siya ng oras na yun habang tinutulungan niya akong magluto. Pakanta-kanta pa siya. Mabuti na lang at dadalawa lang kami noon sa kitchen kaya walang nakakita sa amin. Kinabukasan, linggo ng hapon ay pumunta na naman ako sa school. Nakita ko na naman siyang nagbabasa sa ilalim ng mangga. Mag-isa siya noon kaya nilapitan ko siya. Kailan mo ba ako balak ligawan, Max? Kahapon hinalikan mo ako kahit hindi pa naman tayo. Hindi ako marunong manligaw, Jonah. Bakit kailangan pa natin patagalin kung pwede namang sagutin mo na ako dahil alam naman natin pareho na mahal natin ang isa't isa? Sige na nga. Sinasagot na kita kahapon dahil kahapon mo naman ako sinabihan ng I love you. At birthday pa ni Mama Mary kaya alam kong swerte sa atin ng 8. Sabi ko pa. Sa wakas nga ay naging kami ni Max. Sobrang saya ko sa mga oras na yon at pakiramdam ko tulad ni Mama Mary ay pinagpala din ako dahil sa wakas sinagot ni Lord ang panalangin ko. Madalas ay nagkikita kami ni Max sa hostel sa school. 2 room yon at yung isa ay bakante. Doon kami nagkikita. Tuwing nagpupunta ako doon, palagi akong nagsusuot ng fitted na jeans at saka nagsusuot din ako ng belt. Para kung sakaling matukso kami ay hindi madali ang magtagumpay. May minsan kasi na nagkita kami doon na talagang naging maalab ang paghahalikan namin na muntik na kaming madala papunta doon sa alam nyo na. Mabuti na lamang at masikip ang pantalon ko kaya nahimasmasan kami pareho bago pa matanggal ang damit ko. Hindi tayo pwedeng lumagpas. Mag-a-apply ka pa ng pulis at ako malapit na rin makatapos. Hinagkan ako ni Max sa noo tsaka ako niyakap. October ang board exam ni Max at December naman lumabas ang resulta. Isa siya sa pinalad na nakapasa. Di ko pa akalain noon na makakapasa siya dahil siya lang ang hindi nakikipagpuyatan sa pagre-review. Alas 9 pa lang ng gabi natutulog na siya at madaling araw gumigising siya para mag-review. Mas inuuna daw kasi niya ang magbasa ng Bible kaysa mag-review. Sabi pa niya, si Lord na daw ang bahala sa exam niya. At ang importante daw ay ginawa niya ang best niya. Noong semester break namin ng December, hindi ako nagbakasyon sa amin. Nagbakasyon ako sa bahay nila Max sa Isabela at nakilala ko ang nanay niya, si Nanay Luz na napakabait. Nakita ko kung gaano kamahal ni Max ang nanay niya dahil napakalambing nito sa kanya. March 2013 naman nung graduate na ako at si Max naman ay nagtrabaho bilang gwardiya pansamantala
Araw ng graduation ko nung tumawag si Max sa akin at ibinalita niyang patay na si Nanay Luz. Sobra akong nagimbal at nalungkot dahil mahal na mahal ni Max ang nanay niya. Pero nawala pa. Kaya tuluyan silang naulila sa ama't ina. Elementary pa lang daw siya nung pumanaw ang tatay nila. Nung mailibing si Nanay Luz, inasikaso naman niya ang pag-apply bilang pulis. April, pumunta na siya ng Maynila at nakitira sa boarding house ng pinsan niyang pulis din sa Taguig. Buwan naman ng July nung sumunod naman ako sa Maynila para magtrabaho. Maswerte naman akong napasok kaagad ng trabaho. December 2013 nang tuluyan ang makapasok si Max bilang pulis. Bago ang training nila ay pinuntahan ko siya sa boarding house niya ng umaga. Umiiyak ako noon habang nag-uusap kami. Bukas na ang jump off namin. Bawal ang cellphone sa training kaya ibibigay ko muna sa iyo ang phone ko. Niyakap niya ako. Baka sobra kanilang pahihirapan sa training nyo. Ang hirap naman ng ganito. Sabi ko pa. Niyakap niya ako sabay sabing, palakasin mo ang loob mo, ma. Gagawin ko ito hindi lang para sa pangarap ko kundi para sa kinabukasan nating dalawa. Tsaka wala naman talagang madali sa training. Kakayanin ko to. Ako pa ba? Doon ako natulog sa boarding house ni Max kinagabihan. Bago kami natulog ay nagpray kaming dalawa. Hawak niya ang mga kamay ko at naiiyak ako habang nagpipray siya at pinagpapasalamat niya kay Lord na ako ang ibinigay sa kanya ni Lord na mahalin niya. Nang gabing yon ay ipinagkaloob ko kay Max ang sarili ko. Ingat na ingat siya sa akin na para bang ayaw niya ako masaktan. Naka 4 attempts din siya dahil nahirapan talaga ako. Hindi ko naman akalain na malaki pala ang sandata ni Max at siya pa ang nakauna sa akin. Sobrang sakit at para akong lalagnatin kinabukasan. Pero hindi ako nagsisi na ibinigay ko ang sarili ko sa kanya dahil ramdam na ramdam ko din ang pagmamahal niya sa akin. 6 na buwan din ang inabot ng training nila sa Calamba at after naman ng graduation nila ay nag-training naman siya ng mahigit 1 taon sa SAF Commando. January 2015 nang madestino siya sa Mindanao para sa test mission nila at hindi ko maiwasang mag-worry dahil January din naganap ang insidente tungkol sa SAF 44. May communication na kami that time at palagi kami nagpipray na magkasabay kahit via call lang. Binabasahan pa niya ako ng Bible pag nagkakatawagan kami hanggang sa makatulugan ko na lang ang tawag niya. After ng graduation niya sa SAF Commando year 2015, ay nagbakasyon siya sa Isabela. May trabaho ako noon kaya hindi ako nakasama sa kanya. Bago bumalik sa Laguna ay sinabi kong dumaan muna siya sa boarding house para magkita kami. Kinaumagahan ay nagising ako sa katok ng landlady namin ang sabi may naghihintay daw sa akin sa labas. Pagtingin ko sa phone ko, ang daming missed calls mula kay Max. 2:00 pa ng madaling araw nag-text pala siya na nasa labas na siya ng boarding house ko. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang nakangiti sa akin. Masaya ako na nagigilty dahil ang tagal pala niyang naghintay sa labas ng boarding house na nakatayo pa dahil wala namang upuan doon. At umuulan pa. Sorry, nakatulog kasi ako kaya hindi ko narinig ang tawag mo. Ang tagal mo tuloy naghintay sa labas. Okay lang. Basta makita at mayakap kita, okay na ako. Umidlip siya saglit sa boarding house habang nakayakap sa akin at maya-maya ay nagpaalam na ring aalis dahil babiyahin na papuntang Laguna. Nasa biyahe siya nang mag-text sa akin na nakalimutan niya ang PNP shoes niya na issue sa kanila at hihatid ko raw sa kanya sa Camp Crame. Sumakay naman ako ng jeep papuntang crossing. Pagbaba ko ng jeep, wala na ito nang ma-realize kong
Nakalimutan ko sa jeep ang sapatos na dapat ay ihahatid ko sa kanya. Panay ang tawag niya sa akin pero hindi ko sinasagot dahil natatakot ako na baka magalit siya sa akin. Umiiyak na ako sa tabi ng highway at hindi ko alam ang gagawin ko. Nung tumawag ulit siya, sinagot ko pero hindi ako umiimik. Anong nangyari sa'yo? Okay lang ba? Alalang tanong niya. Naiwan ko sa jeep yung sapatos mo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga safe ka. Sumakay ka na ng bus. Punta ka rito, hintayin kita. Nang magkita kami ay agad niya akong niyakap at hinalikan sa noo. Napakabait ni Max sa akin kahit noong binilhan niya ako ng phone pero nawala din dahil nadukot sa jeep nang minsang papasok ako sa work ko. Nung nakitawag ako sa boarding house ko para sabihin nawala ang phone ko ay hindi man lang nagalit sa akin. Binilhan lang ulit ako ng bagong phone worth 15K. Asus yun at latest model pa. Pero hindi pa umabot ng 1 taon na sira ko dahil hindi ko napalagyan ng screen protector kaya na LCD. Ni hindi niya ako pinagalitan, mas lalo tuloy ako na guilty. After 4 years namin bilang mag-boyfriend ay nag-propose siya sa akin. Umuwi kami sa probinsya sa Cagayan at namanhikan siya sa bahay ng kapatid ko. Wala na kasi kaming mga magulang. 2 years old pa lang ako nung mamatay ang mama ko kaya maaga din kaming naulila. Pareho na kaming ulila ni Max kaya nung ikasal kami, siya lahat ng gumastos. April 2017 nang mag-resign ako sa trabaho ko sa Manila. Umuwi naman si Max mula sa pagkakadestino sa Iloilo. Binigyan siya ng 1 buwan ng command officer nila para sa kasal namin. Umuwi kami ng Isabela at sinimulang asikasuhin ang mga papel na kakailanganin para sa kasal namin. May 2017 nang ganapin ang kasal namin sa Catholic Church. Hindi kami pareho ng religion ni Max dahil born again Christian siya at gusto niya sana sa simbahan nila kami ikasal. Pero devoted Catholic din ako at gusto kong sa Catholic Church kami makasal. Isa yun sa naging problema namin bago ang kasal namin. Mabuti na lang at nag-novena prayer muna ako bago ako nag-resign sa work ko. May hawak kasi akong novena chaplet ng Sacred Heart of Jesus noon at yun ang ginamit kong pang-novena. Siyam din na simbahan sa Maynila ang pinuntahan ko sa 9 na araw na pag-novena noon. Bawat araw, nagdadala ako ng 9 copies ng novena chaplet na yon at iniiwan ko sa simbahan. At yun nga, nadinig ang panalangin ko dahil sa wakas, pumayag din siyang sa Catholic Church kami makasal. May 2017 ginanap ang kasal namin sa baryo nila. Wala nang naganap na honeymoon pagkatapos ng kasal dahil kinabukasan, nagligpit at nagsoli ng mga kagamitan na ginamit sa kasal at kinagabihan ay nagbiyahe na kami pabalik ng Maynila dahil pinababalik na siya ng kampo nila. Buwan ng July nung sumunod ako sa kanya sa Iloilo. Naghanap kami ng boarding doon, malapit lang sa kampo nila. Isang araw, isinama niya ako sa barracks niya. Doon ako natulog at siya naman ang nag-duty. Madaling araw na nang bumalik siya sa barracks. Habang mahimbing kaming natutulog ay bigla na lang may nagpaputok. Alerte siyang bumangon at kinuha kaagad ang M16 na mahabang baril niya. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Babalikan kita mamaya. Sabi niya tsaka dali-daling lumabas. Pagsilip ko sa labas ay nakadapa lahat sila, hawak ang kanilang mga baril. Yung iba, naka-boxer shorts lang. Takot na takot ako that time dahil akala ko nilusob na ng kaaway ang kampo nila. Inisip ko pa na baka pasabugin ang barracks nila at madadamay ako. Maya-maya ay nagtatawanan na sila kaya lumuwag ang dibdib ko. CO pala nila ang nagpaputok. At sinubukan lang ang kahandaan nila sakaling lusubin ang kalaban ng kampo nila. Sa Boracay kami nag-honeymoon ni Max at nagstay ako sa Iloilo ng mahigit 1 buwan. Kaya pagbalik ko ng Maynila, buntis na ako sa panganay namin. Walong taon na kami nagsasama ngayon bilang mag-asawa. Kaya ngayon, 3 na ang anak namin ni Max. Isang 7, 4 at 2 years old.
Sa 8 years na nagsama kami sa parents' house nila, nagnegosyo kami. Nagrenta ng matamnam na mais, nag-fish pond ng piggery, nag-buy and sell ng mais at nag-invest sa lupa. Inaral ko rin ang mag-manage ng pera tulad ng pagbabudget at pag-iipon para makabili kami ng sarili naming bahay at lupa. Sa ngayon kakwento ay nakatira na kami sa aming sariling house and lot na nabili namin dito sa Nueva Vizcaya. Sa bawat araw na magkasama kami ni Max ay masaya ako hanggang ngayon. Masasabi kong dinaig ko pang nanalo sa loto sa pagkakaroon ng asawa na tulad ni Max. Mabait, masipag, madiskarte at higit sa lahat, makadiyos. Sa tuwing uuwi nga galing sa duty, tinutulungan niya ako sa lahat ng gawaing bahay. Minsan nga, halos siya lahat gumagawa. Maging ang paglalaba, pagluluto, pag-aalaga sa mga anak namin ay ginagawa niya. Mabibilang lang siguro sa mga daliri ang mga naging awayan at tampuhan namin. The rest, peaceful ang pagsasama namin. Dito na sa Santiago City siya na-assign bilang SWAT kaya malapit na lang siya sa amin. Nagpa-outside SAF na kasi siya at lumipat na ng local police. Hirap kasi kapag sa SAF, kung saan-saan nadidistino at mahirap ang magkalayo ang pamilya kaya mas pinili na lang niyang mag-local police. Sa ngayon masaya pa rin pagsasama namin at kung minsan napapaiyak na lang ako at napapausal ng thank you Lord sa pagsagot ng panalangin kong maging asawang lalaking pangarap ko. Walang araw na hindi ako nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng meron kami sa buhay na meron ako ngayon. Bago papasok sa work si Max, magpe-pray muna kami kasama ang mga anak namin. Ganon din kapag bago kami matulog, magpe-pray kaming lahat. Kapag nagpapaantok ang mga anak namin, kumakanta kami ng mga Christian songs hanggang sa makatulog sila at makapagsolo naman kaming dalawa. Hanggang ngayon ay kinikilig pa rin ako kay Max lalo na sa tuwing uuwi siya galing ng duty. Kapag busy ang mga anak naming maglaro sa labas, hihilain niya ako sa kwarto at sisiilin ng halik. Kapag pauwi pa lang siya, magte-text na yan sa akin at sasabihing, "Ma, maligo ka na, pauwi na ako." Ako naman kikiligin, patutulugin na maaga ang mga anak namin, tsaka ako maliligo at aabangan ang pagdating niya. Gigising kami ng madaling araw at magpe-pray kami. Sabay din naliligo minsan, tsaka kami pupunta sa room namin para magkaroon ng intimate moments. Kapag may ginagawa siya sa bahay tulad ng pagsisibak ng kahoy, binibigyan ko siya ng tubig at tsaka niya ako ikikiss. Kaya sa isang araw kapag naka-5 beses akong magbigay ng tubig sa kanya, 5 beses din akong ikikiss. Smack lang naman pero ramdam na ramdam ko yung love gesture namin sa isa't isa. Naputol ang recording natin kagabi sapagkat may batang nagising nung time na tumatawa ako habang nagbabasa. Hinintay ko muna siya makatulog ulit pero nakatulog din ako. Pero gumising ako ng madaling araw para sa recording naman ng mga shoutouts. Pero ito, ipagpapatuloy na natin, maikli na lang itong kwento ni Jonah. At ito na, akala ko noon, kapag maging mag-asawa kami, magiging boring ng love life namin. Pero hindi pala. Dahil kahit tatlo na ang anak namin, mas lalo pa siyang naging sweet sa akin. Anytime of the day, basta magkasama kami, hindi namin naiwasan na magharutan pag busy sa paglalaro ang mga anak namin. We also have silly and intimate conversations na madalas na uuwi sa tawanan at harutan. Hindi ko talaga akalain na nagamit ko ang law of assumption upang mapaibig si Max at maging asawa pa. Asyumera nga talaga ako kasi noon pa man nag-assume na ako na sinagot na ni Lord ang panalangin ko. I always pray in gratitude way, feeling and imagining as if my prayers are already answered. At yun nga ang naging reality ko ngayon na kailanman ay ipagpapasalamat ko sa Diyos.
Maging itong bahay naming bago namin nakuha ito ay ginamitan ko rin ng law of attraction, visualization, meditation, and prayer. At eto na, I'm living the reality of my dream, happy and contented. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana may ma-inspire din sa kwento ng pag-ibig ko. When you pray for something, don't beg for it. Just pray with gratitude. Thank God already as if your prayers has already been answered. Sabi nga sa Mark 11:23, whenever you ask in prayer, believe that you received. It shall be done for you. Past tense na yung receive, it means act as if your prayers are already answered. Imagine the outcome, feel it, and it will come or become a reality. Sana marami din kayong natutunan sa kwento kong mga kakwento. Maraming salamat. May pictures po pala akong in-attach para makita nyo ang itsura ko at itsura ni Max. Request po sana yung kantang He Has Chosen You For Me ni Sarah Pipes. Theme song po namin. Nagmamahal, Jonah. Jonah, pasensya ka na kung hindi ko maipi-play yung song mo sapagkat copyrighted yan eh. Kapag copyrighted yung music kasi parang para kang nakipagrelasyon o para kang nakikigamit ng asawa ng iba. Hindi legal. Masarap, masaya, kaya lang magdudusa ka sa huli. Okay, so ganon. Kapag wala tayong karapatang gamitin ang kanta ay hindi natin pwedeng gamitin dito sa YouTube. So I do hope you understand, and please just listen to your whatever gadget that you have there, that song, and I have actually listened to it also. It's a beautiful song. At again, ang mga shoutouts sa susunod pagkatapos lamang po nito. Jonah, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa KNBK. And ang sinasabi kong I'm guilty about is that yung tungkol sa pagiging Katoliko ko, hindi ko talaga alam yung tungkol sa yung siyam na bagay, sa siyam na lugar, yung pagnonobena, hindi ko pa yata yun nararanasan. And as a Catholic, I feel guilty about that. And now, it adds up to my belief that prayer really works. Talagang nadaan mo ang asawa mo sa prayer. Congratulations sa magandang buhay, sa magandang kwento, sa kilig na hinatid mo sa amin. Maraming salamat. Thank you so much. It's really such a nice story, Jonah. Thank you so much. Sa mga kwento natin, huwag niyo ipagdamot ang inyong mga comments, ang inyong mga opinion tungkol sa kwento ni Jonah. At tayo ay magbabasa muna ng mga comments mula sa nagtaang kwento naman dito sa KNBK, ang kwento ni Daden o ni Sir Aldrich Aglawa. Ilan sa mga comments, at sana yung mga senders din ay magawang mag-comment at magpasalamat man lang sa mga nakinig, kagaya ni Boss Aldrich. Divina Bala, shoutout to you. Ganun din kay Joy Laguerta, kay Rachel Ann Gelasio, shoutout to you. And Angel Molina, shoutout to you. Also to Marivic Parungaw Delphine, shoutout to you dyan sa Saudi Arabia, mula sa Solana, Cagayan. Jonathan Pasqua, shoutout to you. Elisa Joy Etnang, pa-shoutout Kuya Bono, sobrang busy na kaya hindi na makapag-comment pero always listening pa rin po. God bless you too, Elisa Joy. Boss Aim, shoutout to you. Salamat Kuya Bono, nakikinig pa ako sa kwento ni May at Denise. It's Honey Gem, thank you. Rodaline Velancio, shoutout to you. Diyan sa Hong Kong, and sana madalas po ang pag-upload. Ito na lang libangan while naglilinis as OFW. Sabi naman ni Pahila Dakanay 9012. Hoggang Lorraine, hi Kuya Bono, salamat at meron ulit. May papakinggan habang nagtatrabaho. Thank you. Lester Kabakungan, shoutout dyan sa Honolulu, Hawaii.
And shout out to Roy Bernardo Sagataran Cagayan from Lester, Kabakungan ng Hawaii. And to Jethaline Galletas. Shout out to you. Ganoon din kay Desaline Alejandro. Love you 22. Alam ko yung Kuya Bono, si Yvonne po yun. Thank you. O shout out from Hong Kong, sabi naman ni Jamaline Lugo. And Minzel, hey, happy to always listening here. Malapit ko na din mapag-isipan kung kailan ko tatapusin at isusulat ang kwento ng buhay ko. Nakapag-send na ako dati pero hindi mo mabasa kasi boring at magulo. Yun na nga. And pero hope okay na ako at may pagmamalik na ako at happy life na kapag nakapag-send na ulit ako. Hoping and praying for the better, sabi naman ni Minzel. Waiting lang kami, Minzel. Okay, pa-shoutout Kuya Bono, sinusulat ko na po yung kwento ko. Sana matapos ko ito soon. Shoutout po kay Vincent, it's me, Jen. And Che Chris, bago na naman kwento Kuya, maraming salamat. I wish one day, kwento ko rin po ang mapakinggan nyo. We'll wait for that, Che Chris. And sabi naman ni Cheryl Wandasan, hi Kuya Bono, thanks ulit sa bagong upload. Masaya naman ako narinig ang boses mo. Thank you and God bless you too. Cheryl Wandasan. Shout out, sabi naman ni Arthur Ramos. Boss Aim, salamat sa tiyagang basahin yung haba ng comment ko, Kuya Bono. Bihira ako mag-comment at magbigay ng opinion sa mga senders kaso sobrang nakakainis yung sender dahil sarado ang isip. Yes, Kuya Bono, may mala MMK ang kwento ng buhay pag-ibig ko and ayokong maging reason yon para maging malungkot. Ha ha ha. Looking forward na mabasa mo rin ang kwento ko soon. Isa sa mga bucket list ko yan. Ang maisulat siguro yung kanyang kwento. We'll wait for that also, Boss Ames. Shout out Kuya Bono from Taiwan. Kilala ko si Aldrich. Pareho kami ng school dati. Kaso college na siya, high school ako. Aglawa din po ako from Tuwao. It's Kim Jade Maldes. Okay, thank you. Mark Aglawa. Shout out Kuya Bono, pinsan ko po yan. Sabi niya, si Aldrich ang tinutukoy niya. Thank you, Mark. Oy, taga-Tuwao. Sino kaya si sender? Taga-Kagumitan Tuwao ako. Sabi naman ni Love Marie. Merong YouTube channel si Aldrich. Paki-check nyo. At marinig ang kanyang pagkanta. Kasama ang kanyang banda. Ayun, narinig ko po yung name ko sa shoutout. Thank you, Kuya Bono. It says Jennifer Pasqua. Another story. Again, thanks, Kuya Bono. Sa Banghuyan na Hong Kong. Sabi naman ni Janeline Dawang. And Grace Sherwin Ablao, 3 hours ago. Maraming salamat, Boss Sherwin, sa palagiang pagbibigay ng makabuhulahang komento tungkol sa mga kwento. Keep it that way. At maraming salamat. And eto naman, salamat sa mga nakikinig ng kwento ng aking buhay. It's from Aldrich Aglawa. Ito yung sinasabi ko na sana lahat ng story senders ay magawang mag-comment, magpasalamat man lang sa mga nakinig sa mga kwento, hindi ba? Kaya lang yung iba kasi natatakot na baka matrace sila. Lalo na yung mga nagtatago ng kanilang identity. And we understand that perfectly. And shout out po kay Bono from Singapore. Sabi ni Maria Katrina Pugaban. Ali Jane Ubay. Shout out kay Bono here in Masbate po. Shout out to you, Ali Jane. O shout out kay Bono sa next video nyo. Shout out din kay Jenny Joy na lagi nakikinig ng kwento. At kay Kokoy. Sabi naman ni Dominador Bacarisa Junior. And good evening, Kuya. Sabi ni Agirabe. Shout out to you. Hello, Kuya Bono, sa listener here in KSA Alcobar. Pa-shoutout naman po sa next stories nyo. God bless, Kuya. More stories to send sa mga channels po. Lahat po ng stories, halos napakinggan ko na. Sabi ni Mary Jane Gunayon. And Jackie Rambawa, shout out to you. Maraming salamat. Say, Kaji, agad ang naalala ko sa pakikinig ng pangalang Carmila. Kasi si Carmila ay minsan ko nang naipagtanong sa batch friend ko na doon sa facility nagtatrabaho. It's Maru Balacano. Shoutout Carmila, kung nakikinig ka ngayon, we're waiting for your part 3. Kasi may part 2 na siya, hindi ba? And Raquel Lumawan, hi Kuya, listening here in Hong Kong from Cagayan Valley. Same kami ni Kuya, sender ng region, CDCC. Kilala ko nanay mo, sir. Ganda ng story mo, sabi naman ni Lynn Lam. Isa rin ako sa nag-aabang ng update sa kwento ni Carmila. Sana magaling na siya. I do feel and pray also that she's fine now. Pinsan ko yan, ganda ng kwento, sabi ni Lord Nalyn Correa. Ang ganda, no, kapag sinasabi mo kung sino ka talaga sa kwento mo,
marami ang magiging proud sa'yo. Kabayan, hehe, kabats ko pa, sabi ni Manuel Pajarillo. Tingnan mo nga. It's Your Love by Jill, yung title ng song na dinedicate ni Daden para sa wife niya. Yes, I agree. Chinek ko din actually yung lyrics para sa wife niya and nakalimutan ko lang that it's Jill's It's Your Love. And hala, kabagis, karelihiyon kita, sabi ni Mariel naman. April Novia, shout out to you. Yan na po, nabasa natin lahat ang comments under the story of Sir Aldrich Aglawa na may pamagat na Nunca Te Olvidare. Ang ibig sabihin pala nito ay I will not forget you yata, you will not be forgotten. Kaya lang ang nagsabi nito ay hindi na nagkaroon ng party pa sa kwento ni Aldrich. Anyway, sa'yo, Jonah, maraming salamat and may God bless you sa pagpapatuloy ng iyong pamilya. Your story ended up well, but I know that the story of your life will continue to grow beautifully and we wish you the best. Jonah, and again, thank you so much for sharing your story. At sa lahat din ng mga kakwentong naglaan ng kanilang oras, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.